City, pero itinanggihan mismo ng lokal na pamahalaan. Live mula sa Davao City, Ani Al sa frontline sa balita. Nilinaw mismo ng Davao City Information Office na wala silang impormasyon kaugnay ng supply ng langis na darating sa kanilang lungsod mula Brunei. Nag-ugat yan sa mga post sa social media. Ayon kay Information Office Head Harvey Lanticse, wala silang pag-uusap ng Brunei kaugnay sa pagsusupply ng petrolyo sa lungsod. Kaya nagpaalala ang Davao City LGU na maging mapanuri sa mga nababasa sa social media. Ang Brunei ay kabilang sa oil-producing countries. Katunayan, isa ito sa mga napipisil ng Department of Energy na pagkuhanan ng supply ngayong may krisis sa petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. Pero wala mapagtakpan ito, pero ito ang tunay na dumating. Hindi krudo o hindi gasolina ang dumating sa Davao, kundi yung in-order nilang yan, mga drugs, mga droga. Oh, yan ang dumating, what the heck? Oh, di ba? Maliwanag. So, akala ko ba safe sa Davao? Akala ko ba drug-free ang Davao? Isipin nyo guys ha, nung hindi pa nawawala sa pagka-presidente si Pentaboy, wala tayong mababalitaan sa Davao na ganyan. Issue. Cover up lang po yun para maitago nila itong hulihan ng shabu sa Davao City mismo. Mga kababayan, panoorin natin ang balita na to. Let's go mga kababayan. Sa supply ng langis na delivered daw sa Davao City, pero itinanggihan mismo ng lokal na pamahalaan. Live mula sa Davao City, Ani Al sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, anong paliwanag ng LGU tungkol nga sa gasolina raw na galing sa Brunei? Cheryl, nilinaw mismo ng Davao City Information Office na wala silang impormasyon kaugnay ng supply ng langis na darating sa kanilang lungsod mula Brunei. Nag-ugat yan sa mga post sa social media. Ayon kay Information Office Head Harvey Lanticse, wala silang pag-uusap ng Brunei kaugnay sa pagsusupply ng petrolyo sa lungsod. Kaya nagpaalala ang Davao City LGU na maging mapanuri sa mga nababasa sa social media. Ang Brunei ay kabilang sa oil-producing countries. Katunayan, isa ito sa mga napipisil ng Department of Energy na pagkuhanan ng supply ngayong may krisis sa petrolyo dahil sa giyera sa Middle East. Pero wala pa rin pong pinal na desisyong ganyan o negosasyong dyan. Sa aming pag-ikot naman kanina dito sa mga gasolinahan sa Davao City, may mga tsuper na nagpa-full tank na dahil sa panibagong round ng taas presyo ng Mga kababayan ko, sinira mismo ng mga bayarang DDS vlogger na to ang kanilang hometown na Davao City para palabasin lang na si Baste or ang mga Duterte ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng supply ng gasolina, no? Doon sa Davao City galing sa Brunei. 'Di ba? Parang isa na naman po itong bagong pakuno at pakulo or drama nitong mga fake news DDS vloggers na to, mga kababayan. At alamin natin kung ano yung totoong dahilan talaga, no? Totoong balita talaga na nangyari mismo sa Davao City at kung ano ito, panoorin natin to, mga kababayan. petrolyo bukas. Sa ngayon, nasa hanggang 105 pesos na ang kada litro ng diesel, hanggang 85 pesos naman sa gasolina, habang pumapalo na sa 125 pesos ang kerosene. Cheryl, sa ngayon ay may sapat pa namang supply ng mga produktong petrolyo ang mga gasolinahan dito sa lungsod. Dito naman sa gasolinahan na kinatatayuan natin ngayon, Ito na, mga kababayan, panuorin na natin ang isa pang dahilan at totoong dahilan kung bakit kinaka-cover up nito ng mga DDS vloggers para hindi malaman ng taong bayan kung ano yung nangyari sa Davao City at kung bakit linggo-linggo na lang may nasasabat na droga dyan sa Davao City. Panoorin natin.
Hello guys, syempre nandito na naman tayo at ito pag-usapan natin sapagkat high blood na naman si Baste. ito ang tunay na news guys, no? Ito ang hindi fake news. So ayan ha. Ang sabi rito, Davao Shabu Bus nets HVI 7 high grade to ha. 7.1 million seized. Oh, ayan. So, may nahuli na naman sa Davao City. Eh, syempre, malungkot na naman si Barbie. Hindi lang si Barbie. Ito yung dahilan kung bakit naglabas ang mga DDS na may dumating na daw po na gasolina sa Davao galing Brunei para po makover up nila itong issue na to na nangyari mismo sa Davao City. Itong nasabat na hybrid po na 7.1 million na shabu. Di ba, mga kababayan ko, pinipigilan at kung gaano sila ka-fake news talaga itong mga bobong DDS na vloggers na to. At mga bayaran, mga kababayan ko. Yung mga may sayad siblings, syempre. Yung magkakapatid, naku po, Rudy. Galit na naman at high blood. Ito pala yung sinasabi. Cover up lang nila na kunwari merong anong tawag dito? Gasolina galing Brunei. Cover up lang yon para mapagtakpan ito pero ito ang tunay na dumating. Hindi crudo o hindi gasolina ang dumating sa Davao, kundi yung in-order nilang mga drugs, mga droga. Oh, yan ang dumating, what the heck? Oh, di ba? Maliwanag. So, akala ko ba safe sa Davao? Akala ko ba drug-free ang Davao? Isipin nyo guys ha, nung hindi pa nawawala sa pagka-presidente si Fentaboy, wala tayong mababalitaan sa Davao na ganyan. Diba? Nung presidente pa si Fentaboy, tsaka nung mga mayor pa, bihira nating mabalitaan ng ganito. Lalo na nung presidente, talaga wala tayong nababalitaan na may nahuhuli sa Davao. Aba. Biglang-bigla, no? Nung mawala si Fentaboy, tapos napalitan yung mga chief of pulis sa Davao City, pati yung ibang mga pulis doon eh. Pati yung regional director ng PNP napalitan. Aba, biglang dumami. At nabisto na ngayon. Kaya nga mga kawan ko, pansin nyo, lahat ng galit nila, binubuntun nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, lahat po ng illegal na operations ng mga to, no? Lahat po, as in lahat po, ay na-expose na at naharang po ang kanilang mga illegal na transactions, mga kababayan. Kaya ganoon na lang, ma'am po, galit na galit. Ito sila. Lalo na po itong mga fake news, DDS vloggers na to, no? Na kahit alam nilang mali na po, sige pa rin po sila sa pagbabalita ng fake news kasi doon po sila kumikita. Bayad na bayad po sila doon. Isa na po dyan, si Bayad Bay. Alam naman natin na simulat sa pool, yang si Bayad Bay ay isa po yung magiting at professional na bayaran na vloggers. Yan po yan si Bayad Bay, mga kababayan. Kaya wag na wag po kayong maniwala at wag na wag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi at mga pinupost nila sa kanilang mga social media. Kasi alam nyo naman po, no? Wag na wag po magpapaloko sa mga yan. Kasi baka kayo rin po mahahawa sa kabubuhan nila, mga kababayan ko. No? Ito'y nagsimula nung umupo si General Torre, di ba? Ay, Diyos ko po, Rudy! Ang dami nang nahuhuli. Hanggang ngayon, parang halos linggo-linggo may malaking balita dyan, Davao City, anyari na. Mayor Barbie. Galit ka na naman. Mga didilis, ano na? Ipagtanggol nyo naman ito, oy. Isipin ninyo, halos laman na lang ng balita. Siguro, linggo-linggo may malaking balita rito sa Davao, patungkol sa drugs, Isipin nyo yan, nahuli na naman, Noong nakaraan, ilang milyon lang. So, kung susumahin, daang milyon na.
Daang milyon ang nauhuling drugs sa pinaka-safe na city sa Pilipinas. Sa pinaka-safe na city. Bilang isang Bisaya po, hindi po ako naniniwala na pinaka-safe po itong Davao City. Alam niyo kung bakit? Bakit po sa panahon ni Duterte noon, tinatago nila lahat ng mga nangyayaring kasamaan at mga illegal dyan. At ngayon lang po ito lumabas kasi nawalan na po si Duterte. At pinalitan na po lahat ng mga chief nila dyan sa Davao. Kaya ito ngayon sila. Galit na galit sila ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po nila alam ngayon kung paano yung pipigilan. Kasi nabisto na po silang lahat mga kababayan. No? City na napakaganda at hindi binabaha. Aba, isipin ninyo. Eh, ang tanong, bakit nga ba ang dami ngayong nahuhuli dyan? habang ang daming nahuhuling drugs, lalo namang nagngingit-ngit sa galit kay PBBM yung magkakapatid. Yes, tama. Ikaw ba naman ang mawala ng negosyo? Pansin nyo nga naman mga kababayan, di ba? Lahat na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, nagtatrabaho siya kahit may sakit. Pero itong magkapatid na to, galit na galit pa rin sila. Pero hindi natin alam kung saan nanggagaling yung galit nila. Let's say, galit sila dahil nahuli ang papa nila. ICC po, sa ICC po sila magalit. Bakit kay Pangulong Marcos? Di ba? Kasi po, noong nawala si Duterte, lahat po ng mga negosyo at illegal nilang negosyo ay nabulilyaso na po lahat. Siyempre, pag nabulilyaso lahat yon, wala na silang pera. Saan na sila kukuha ngayon? Kasi itong magkakapatid na to, hindi po ito nagtatrabaho ng maayos. Lalo na po si Unday Sayad, mga kababayan. No? Kaya grabing kasamaan itong mga Duterte na to. Kaya kailangan putulin na po ang sino man pang mga ngahas na pumasok sa politika ngayong 2028. Huwag po ninyong uboto ang DDS or ang Duterte, mga kababayan ko. Para sa gayon ay makahinga-hinga man lang tayo or makahinga na po ang bansang Pilipinas, no? Sa magulong ginawa at kasalanan nito ng mga Duterte. Kaya tandaan ninyo mga kababayan ko, wag nating hahayaan makaupo si Sara Duterte sa 2028. Mag-isip na tayo at maging matalino tayo. At huwag nating sayangin muli ang boto natin para lang dyan kay Sara Duterte. Mga kababayan, tandaan natin, ang Pangulo po ay binantaan ni Sara Duterte. At lagi siyang fake news kasi hindi raw po nagtatrabaho ang Pangulo. Ano ka ba, Sara Duterte? Bulag ka ba? Hindi ka ba nanonood ng balita? Hindi ka ba bibi? Napaka-imposible naman na hindi mo alam na sagad at subsub po sa trabaho ang Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-imposible hindi mo alam at hindi mo nababalitaan yan. Or else, gusto mo lang talagang sirain at manira sa administrasyon ngayon kasi bulilyaso ka na, Sara Duterte. Ikaw na lang ang chance ngayon at ang pag-asa nitong mga DDS na nasa ilalim mo, ikaw na lang ang pag-asa. Kasi pag na-impeach ka na, tapos na ang laban. Tapos na rin yung mga taong nasa likod mo, yung mga tumanggap ng confidential funds, yung mga tumulong sa'yo, tapos na rin yan silang lahat. Tandaan niyo yan, mga kababayan ko.